Welcome back po mga kaspiro. Muli ay maraming salamat sa patuloy na suporta ninyong lahat at God bless. Ingatan tayo palagi sa araw-araw natin ginagawa. Samahan tayo ng Panginoon at stay tuned. Bagong araw at hindi pa rin galing yung mga daanan nakaraan na mga kati-kati na daanan natin doon banda sa province sa kabila. Ngayon dito lang muna tayo banda sa loob baka sakaling walang kati, at saka sinadya ko muna ngayon na dito lang dahil maghanap tayo ng connection at ongoing na yung upload ko na video. Sana ay maging successful ito. 67% na rin. Kahapon ko pa ito ng hapon ina-upload, pero sana ngayon ay mag-upload na. Plano ko ay hunting lang muna tayo ng mga video maliliit hanggang sa maka-upload tayo, at bago tayo lumipat ng camera na malalaki. Sana ay maging successful. May dalawa pa akong video na na-edit na pero hindi ko pa na-upload dahil napakahirap ng connection. Ayun. At sana kaawaan tayo ng Panginoon sa araw na ito. Ambos type muna tayo. Lahat na pwede natin makita na mapakinabangan ay panain natin. Kasi wala na akong planong mag-video ng mahuhuli natin na isda dahil yung ating memory card ay hihirapan na, dami na kasing stock na video. Bali ganun na lang po. Stay tuned at sana maka-upload na tayo. Alright, let's go! First dive natin at dinala ko muna ito yung old mid natin na pana dahil gusto ko sana panain yung mga maliliit lang muna na isda. At ayun, para sa pagsisid na ito ay may napansin tayong lapu-lapo gamit yung old mid natin na pana. Testingan natin kung marunong pa tayo nito gumamit. Yun nga lang ay hindi tayo komportable, hindi na tayo ganun kakumbinsido sa pana, kaya nagpalit tayo ng pana. Ginamit natin yung pana na palagi natin ginagamit. At naghanap tayo ng isda na pwede natin mapana dito sa area na ito. Nagmasid tayo sa ating paligid at nakapansin tayo ng isang yellow spotted rabbit fish na nakahinto sa ilalim ng bato. Kaya hinanapan natin ng magandang pwesto, lumipat tayo sa kabila dahil doon sa lapit, at nang sa ganon ay mahuli natin ito. At ayun nga, binaba na natin hanggang sa nung malapit na tayo, pinana na natin yan. Hindi advisable yung kanyang pwesto, pero nagbaka sakali pa rin tayo dahil sayang kung papalampasin natin. At eto, panibagong spot. Pasisid pa lang ako ay may napansin na akong 4 na pirasong surahan o yung unicorn fish, kaya sinigurado ko na makahuli ako ng isa, hindi ko minadali.
At syempre sa pool yung masarap na inihaw. Sana ay makadagdag pa tayo dahil mayroon pang 3 piraso na natitira. At matapos ko nga maituhog itong surahan na ito ay nagmadali tayo sa pagkasa ng pana para makahabol tayo sa mga naiwan na surahan at mabawasan pa natin kahit isa pa. Habang palubog pa lang ako ay natanaw ko na kaagad yung 2 piraso, pero yung isa ay maliit, kaya dito tayo sa malaki. Ito ang pukusan natin. Medyo may kalikutan na dahil nabulabog na natin. Nakakita tayo ng magandang pagkakataon nung bumaba siya dito sa malaking bato na to, kaya nagmadali tayo pumunta sa kinaroroonan niya. At ayun, nabulaga na lang siya nung paglabas niya ng bato nandyan na tayo. Ayos na ito dahil nakakuha tayo ng 2 piraso sa 4 na pirasong surahan na nakita natin. Medyo may kalabuan lang talaga ang dagat mga kaspiro dahil nagkataon na malaki yung hibas ng panahon na ito. At another set, mayroon ako nakitang harlequin sweet lips na nasa open, wala tayong mataguan, kaya ang ginawa natin ay nag-drop tayo sa malayo at ginapang na lang natin siya paunti-unti nang hindi siya nakakapansin. Sana ay gumana itong gagawin natin. At mabuti na lang nahuli natin, hindi ko so katakalain na hindi pala siya nag-iisa, may mga kasama pa pala siya. Napakasarap ng isda na ito mga kaspiro, lalo na sa sinabawan.
saktong matapos na nga ako dito ay nagdesisyon na akong umuwi. Dahil yan, yung guma natin mukhang susurinder na. Kaya nagdesisyon ako na putulin na lang at idugtong na lang panibago. Wala kasi tayong nabibilihan dito ng ganyang guma. Acceptable naman yan dahil napakatagal na ng guma ko. Siguro sobra na 1 taon na serbisyo niya. Kaya nagpapapalit na siguro. Welcome back. Nakakabili tayo para sa pangkilaw sana at saka pangihaw para sa birthday asawa ng binas ko. Yan si Ildin Manakwo din. At ito yung naging first dive natin para sa araw na ito. Abang tayo dito ng mga pelagic dahil sa mga ganitong oras talaga ay akyat ang mga pelagic. Hindi pa nagtatagal mga kaspiro ay may napansin na kagad ako mga pelagic na nasa baba ng lubid na ito, no, kung saan pinagtatalian ng mga perlas o yung pearl farming. At eto na yung nagpapatibok ng puso natin. At napakaganda ng pagkakatama ng GT na ito, yung mamsa, dahil na stone shot siya on the spot, patay kaagad. Kaya sabi ko yung mga kasama ay hindi umilap. Sana makadagdag pa tayo sa pagbalik natin ulit sa ilalim. At another dive, nagmamadali tayo na makahuli pa habang hindi pa nakakalayo yung mga kasama ng GT na ito. Kaya habang sa ilalim tayo ay fish call tayo, baka sakaling lumapit pa at makadagdag mo lang tayo kahit 1 piraso. Pero dahil mukhang wala na yung mga mamsa, dito sa unahan ay minapansin akong isang coral trout, yung suno. Kaya dahan-dahan kong binaba, pero habang palapit ako ay dahan-dahan din siyang lumalangoy palayo. Pero naghintay pa rin tayo hanggang sa ito. Yun. Isang mga gat o yung mangrove snappers yung nahuli natin. 4 na piraso ito mga kaspiro. Yung dalawa ay hindi sumugod. Pinili ko lang yung malaki.
napakaganda ng panimula na ito. Dalawang sisid natin na palaging mayroon tayong napapana. Sana ay magtuloy-tuloy ito. Muli pinapasalamatan ko yung nagpapahiram sa akin ng underwater camera kay Boss Reniel Ruba ng El Nido. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin, boss. At ito, lumipat na kami ng spot at nung unang sisid natin ay marami tayong napansin ng mga silver drummer o yung ilak. Pero dahil maliliit, hindi muna natin pinansin. Naghintay ako ng medyo malaki-laking pwedeng panain hanggang sa napansin natin yung malaking bayang na pwedeng-pwede na dahil masarap ito pamprito. Napakalakas lang talaga ng isda na ito, kaya kapag ganitong isda yung pinapana natin, hindi natin naiiwasan na nakikilo yung ating stainless dahil ordinary lang ito, hindi ito yung mga tindols. At dahil short dive lang tayo, tama na muna ito. Hapon na, mag-alas 5 na nung panahon na ito, kaya nagdesisyon na kami umuwi pagkatapos namin maisampay yung isda na ito. Alright, sinigang na mangagat o yung mangrove snappers ang napili namin ipaiwan para maging ulam.